Naging epektibo umano ang mga inilatag na hakbang ng administrasyon para mabawasan ang epekto ng pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin. Nagbabalik si Clazel Pardilla. Napanatili ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang target na inflation rate para sa 2024 na may average na 3.2%. Ayon sa National Economic and Development Authority o NEDA, higit na mas mababa ang inflation rate na karaang taon kumpara sa 6% na naitala noong 2023. Sabi ni NEDA Secretary Arsenio Balisacan, patunay ito ng epektibo at matagumpay na hakbang ng pamahalaan para maibsan ang epekto ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Sisikapin aniya ng pamahalaan na mapanatili ang inflation rate sa 2025. Puspusan ang gobyerno para mapalakas ang produktibidad at matiyak ang seguridad ng pagkain para maprotektahan ang kakayanan ng mga mamimili at makamit ang mas inklusibong pag-unlad ng ekonomiya. Siniguro ng palasyo ang pagtutok sa presyo ng mga pangunahing bilihin. Hinahabol aniya ang mga nananamantala gaya ng mga hoarder at smuggler na nagpapataas sa presyo ng mga bilihin. So we have been very active in prosecuting yung mga hoarders. But that is only one part of the explanation. Merong smuggling, but we are looking at all this. Nakarating na sa Malacanang ang pagsiritang presyo ng kamatis na pumapalo sa higit 300 piso kada kilo. Una nang inihayag ng Agriculture Department na naapektuhan ng magkakasunod na bagyo ang supply ng kamatis. Inaasahang babalik sa normal ang inventaryo at presyo bago matapos ang buwan ng Enero. Tiwala ang Malacanang na hindi ito makaapekto sa kabuang inflation rate ng bansa. Huwag kayong mag-alala at ang gobyerno ay tinututukan lahat yan. Parang natural na nangyayari ko minsan per commodity. Yung right now, ang star of the moment is kamatis. Napansin namin yan. At other times, mostly bigas. The NEDA is very confident that the inflation rate will be very, very low. Clazel Pardilla para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.